Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, na-shock si Pacquiao, naiyak, di makapaniwala sa matinding utos ni FPRRD at BP Sara. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Pinas News Insider, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, nagdeklara na, nako, OMG, world record sa pagnanakaw. Nako, yan mga kababayan. At ito nga si Congressman Marcoleta mga kababayan, nagdeklara na, tatakbo po bilang senador sa 2025. Bigyan po natin ng reaction yan, maya-maya lang. At ito pa mga kababayan, world record. Naitala sa Guinness World Records, no? Ang grabing pagnanakaw, di ba? O yan, mamaya i-explain natin kung bakit ganyan po ang ating okay. At ito pa mga kababayan, ako nakakabahala po ito. Amy Marcos Lacson turn down admin senatorial endorsement. Pero may sagot din po si President Bongbong Marcos Jr. Dito sa pagiging independent candidate, no, ni Senator Amy Marcos. So yan mga kababayan. Eto, simulan na po natin dito po kay Congressman Marcoleta. Eto, pakinggan po natin yung kanyang formal na po, no? Formal na po siyang tatakbo bilang senador sa 2025. Ito po mga kababayan, pakinggan natin. I'm now running for senator. Okay. Po, tapos na yung aking termino at marami po ang mga mamamayan natin, lalo na po yung mga sumusuporta sa atin na kailangan pa rin nila yung aking paglilingkod. So yan mga kababayan, formal na nga po, no? Natatakbo na nga, kumpirmado na. Si Congressman Marcoleta tatakbo po bilang senador. Yan, palakpakan po natin. Alams na po ito mga kababayan. Suportahan po natin si Congressman Marcoleta. Very good decision kung para sa akin. Napakaganda po, no? Napaka good news po nito para sa sambayan ng Pilipino. Itong pagtakbo, no, ni Congressman Marcoleta dyan sa Senado. At ito na nga mga kababayan, nako, nasa Guinness World Records. Ito, basahin ko po para sa inyo mga kababayan, no? Guinness World, nasa ano to ito, Inquirer.net mga kababayan, ito po. Guinness World Records gives, no, Ferdinand Marcos a title for the, ito po yung titulo mga kababayan, nako, greatest robbery of the government, nako. Eto, basahin ko lang po ng konti yung description ng nila, world record. The government of the Philippines announced on 23rd April 1986 that it had succeeded in identifying 860.8 million dollar po mga kababayan, napakalaki. Salted away by the former President Ferdinand Idralin Marcos, no? 1917 to 1989. And his wife Imelda. Nako. Guinness World Record said it in its website, no? Mula po yan sa Inquirer.net mga kababayan. Greatest robbery of a government. Titulo po ng mga Marcos. So yan eto, opinion lang po ito Mukhang nasanay po yung mga Marcos dito sa kanilang world record title, no, na greatest robbery. Kasi parang ganun na naman po yung nangyayari ngayon sa panahon natin, di ba? Biruin nyo yung gold ng Pilipinas ibinenta. Tapos hindi natin 25 tons of golds mga kababayan, hindi natin alam kung saan na napunta. Sinabi lang nila na ibinenta nila. O tapos kung ibinenta nyo, saan napunta? Mag-report muna kayo sa
sa mga boss ninyo. Sino ba ang boss ninyo? Di ba taong bayan po ang boss ninyo? Mag-report po sana kayo kung saan napunta yung pinagbentahan ng 25 tons of golds na pumapatak ng 117 billion. Nako po mga kababayan, billion po, bilyones. O anong masasabi niyo dyan? History repeat itself ba? Itong nangyayari sa atin. Kasi ito, sa panahon po ng kanyang ama, may nangyaring ganito. At ngayon na naman, may nangyayari na naman pong kababalaghan. Di ba? So, history really repeat itself mga kababayan, no? Sana yung history naman ng magandang nangyayari sa Pilipinas, hindi lang yung puro ganito, no? Puro pagnanakaw, korupsyon ang nangyayari. Sana iba namang history. Ang isulat natin, no? Para sa susunod na panahon, sa susunod na henerasyon, if ever mga kababayan na mag-repeat ulit, no? Mag-repeat ulit ang history, maganda naman po yung ibabalita natin or maganda naman po yung ma-share natin sa ating mga kababayan. Diba? O sa palagay niyo po ba, for example lang, maulit yung tulad ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte? Mas gusto niyo bang ganon na history ang i-share natin? No? Maraming mga project, marami tayong mga Duterte legacy na nakikita. No? Gusto niyo ba ng ganyang history ang ma-repeat, or wag naman sana, pero sana wag nang ma-repeat yung ganitong history na inilagay pa sa Guinness World Records, no? Ayan mga kababayan, at eto na nga. Amy Marcos Lacson turned down admin senatorial endorsement, no? Simple lang ito, pero matindi po ang impact nito para sa taong bayan. No, itong pagtiwalag, no, ni Amy Marcos at former Senator Lacson dito sa slate, no? Kasi mga kababayan, kapag sinabing ikaw ay presidente, talagang dapat ikaw ay pinagkakatiwalaan ng mga politiko, di ba? Pinagkakatiwalaan ka ng taong bayan. Pero dito pa lang mga kababayan, makikita mo na that there is something, no? May trust issue. Ay, teka lang, bibelta tayo. Kape muna. May trust issue. I think this is an opinion mga kababayan. May trust issue sa administrasyon. Bakit ka mo mga kababayan? Na ito, kapatid niya mismo. Ayaw po na makiisa. Doon sa kanilang senatorial slate. Maging itong dating senador. Pero ito, hindi ko sinasabi mga kababayan na iboto nyo sila dahil tumiwalag sila doon sa sa senatorial slate ng administrasyon. Ang gusto ko lang ipalabas dito mga kababayan, ang gusto ko lang i-point out that there is trust issue. May issue po ng pagtitiwala sa administrasyon. Klarong-klaro naman Kasi kung talagang wala kang issue ng pagtitiwala, di ba? Kahit hindi mo yan kakilala or kahit kapatid mo yan, hindi yan magdadalawang isip na, sige, I will join your senatorial slate, di ba? Pero dito mga kababayan, may something talaga. Kaya tayong mga boboto, dapat mag-isip-isip din tayo. Kung sila nga, kapatid na nga ito, di ba? Ito, isang politiko na. Si Ping Lacson, di ba? Dating politiko na. Marunong na yung kumilatis ng namumuno ng bansa. Si Senator Amy Marcos, kapatid na nga. Tayo pa kaya? Naboboto lang. After natin bumoto, wala na tayong ibang gagawin kundi mag-antay ng himala. Kung meron man, di ba? Kung meron man mangyayari. Kaya nga nasa atin po mga kababayan Nasa atin pa rin po, no? Kung gusto mo talaga ng malaking himala, dati pa sinasabi natin, wag na po tayong boboto ng Marcos, di ba? Pero kung gusto nyo, i-try nyo pa rin, baka magkaroon talaga ng himala, di ba? It is your freedom, no? It is your freedom to choose kung sino po ang iboboto ninyo, right?
At ito na nga, sinagot naman ito ni PBBM, mga kababayan. Ano po ang sabi ni President Bongbong Marcos Jr. dito po sa pagtiwalag or pagiging independent ni Senator Amy Marcos, no? Ito po. Sabi po ni PBBM, that's fine. I've run independent myself. Siya rin daw tumakbong independente, no? Many times and so that is her choice, mga kababayan. I suppose that gives her scope and freedom to make her own schedule. Campaign in the way she would like to do. The alliance is still behind her. So mga kababayan, yan, binubudol na naman tayo. Diba? Binubudol naman po tayo. Kasi tumiliwalag na pero yung kanila daw alyansa ay nasa likod pa rin ng Senator Amy Marcos ngayong 2025. We're still continuing to support her. Ito na awag sinasabi ko If down the road she wishes to join us in our campaign, she's of course very welcome. Ito na nga, binubudol nga tayo mga kababayan. Binubudol tayo. Dalawa po ang mukha na ipinapakita sa atin ng kandidatura ni Senator Amy Marcos, no? Dalawa po yung mukha niya. Yung isa, parang gusto niyang sabihin na kapatid ko yan pero ayaw ko sa kanya, 'di ba? Parang ganoon yung dating Tapos yung isang mukha naman, dito naman sa party PBBM, welcome siya sa amin. Kami ang nasa likod niya. 'Di ba? Naguguluhan po ang taong bayan sa inyo kaya mas mabuti pa nito. Wag na lang, no? Wag na lang po. Wag na lang. Kung gusto niyo sa inyo na. Wag niyo na po idamay ang taong bayan sa kalokohan niyo, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon diyan? I-comment lang po sa baba at eto na nga. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos sumanib sa senatorial slate under alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, dating senator na si Manny Pacquiao tinawag ng taong bayan na walang paninindigan matapos sabihin nito noon na Alam niyo, nakakatawa, si Pacquiao lang talaga yung nakita nilang walang paninindigan, no? For your information, kung ganyan po ang tingin niyo kay Senator Manny Pacquiao, ano na lang ang tingin niyo kay PBBM, di ba? Walang paninindigan din? Or mas walang paninindigan? Kasi Senator Manny Pacquiao, binanatan po yan niya, no? Ipapakulong niya nga yung mga Marcos Sabi niya nung nakaraang election kampanya, di ba? Pero bakit ngayon ganito ang nangyayari? 'Di ba? Kung sa tingin ng taong bayan walang paninindigan itong si former Senator Manny Pacquiao, ano na lang kaya ang tingin ng taong bayan dito kay President Bongbong Marcos Jr.? Nahahabuli ng pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth at muling binuhay ng marami sa ating mga kababayan. Ang tila maanghang na pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nasabing senador na mag-aral ka muna. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos sumanib sa senatorial slate sa ilalim ng alyansang para sa bagong Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos, dating senador na si Manny Pacquiao, tila kinuyog ng taong bayan at muling binuhay ang tila maanghang na pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya na mag-aral ka muna dahil sa tila pagsawsaw nito noon sa usapin ng West Philippine Sea. Mag-aaral ka muna. Yan ang banat ni Pangulong Duterte kay Senator Manny Pacquiao.
matapos ang pahayag nito tungkol sa West Philippine Sea. At kung ating matatandaan, noong taong 2022 ay tila nagbigay ito ng pahayag na kung saan nangako siyang hahabulin ang pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth na ayon sa ilan. Ngayon, bakit bigla na lamang nag-iba ang ihip ng hangin? Politika nga naman dahil kasama na ngayon sa senatorial slate ni PBBM para sa 2025 midterm election at nanumpa na nga ito sa harap pa mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Present pa ito sa opisyal na pag-anunsyo ni PBBM sa kanyang lineup sa senatorial slate na kanyang inendorso para sa midterm election 2025 sa alyansang para sa bagong Pilipinas. Kasama nga dito si dating Senator Ping Lacson, dating Senator Tito Soto, re-electionist na sila Bong Revilla, Tito Lapid, Francis Tolentino, Pia Cayetano, Senator Amy Marcos na hindi nagpakita sa mismong proclamation, Abby Binay, Erwin Tulfo, Camille Villar at Binhor Abalos na mga bagong senatorial aspirant. Tila nga raw pakapala na ito ng mukha dahil sa naging pahayag nito noon, tila pagbabayarin niya ang pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth. Hilahin ko silang lahat papuntang kulungan. Kaya nga sabi ko, mega prison. Yari. Ito ang pangako ni presidential candidate Manny Pacquiao kung hahabulin ang mga Marcos dahil sa kanilang ill-gotten wealth. Ang sabi, Manny Pacquiao. Ang sabi mo nakaraan, hihilain mo silang lahat papuntang kulungan. Ay kailangan managot yung mga Marcos, pakpak, ganon. Eh anong nangyari ngayon? So yan nga mga kababayan, ha? Talagang bilog talaga. Tama yung kanta ni Senator Manny Pacquiao, no? Yung bilog ang mundo, diba? May kanta yan di ba? Bilog ang mundo. Yung talagang bilog po talaga ang mundo mga kababayan. Minsan kaaway, ngayon naman kaibigan at kaalyado, diba? Minsan ipapakulong. Ngayon naman ay parang gustong-gusto mong dumikit sa kanila. Ang tanong ko mga kababayan, talagang para ba sa bayan talaga itong mga tumatakbong senador? Or meron po silang personal na interest? I don't know where, but there is something na personal talaga. Na personal na interest. For example, personal na interest sa kaban ng bayan, di ba? Pwede rin ganun Personal na interest para sumikat. Diba? Ano sa palagay niyo po mga kababayan? Saan sa dalawang personal na interest? Saan sa dalawang personal na interest na nasabi ko, nakakategorize itong mga hinayutak na ito? Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon sa video nito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.